Ang 7 trumpeta at 7 mangkok ng puot ng Diyos ay mga parallel chapters. Gaya na napag-aralan natin sa Part 7a, ang Book of Revelation ay may parenthetical chapters at merong parallel chapters. Kapag sinabing parallel, ay parehong nangyari sa parehong oras. Kapag sinabing parenthetic naman, means na isingit na pangyayari sa ibang oras. Gaya ng sinabi ko sa Part 7a, si Dr. Wilmington ay kilalang doktor ng eschatology at isang prominenteng Bible scholar. Ayon kay Wilmington, ang mga chapters mula chapter 6 hanggang chapter 19, karamihan dito ay paulit-ulit lamang at ang iba ay isiningit na prophecy lamang. Meaning, hindi lahat ng chapters dito ay chronological order o sunod-sunod. Karamihan dito ay parenthetical chapters o naisingit na propesiya at iba naman ay paulit-ulit or parallel chapters. Ayon kay Dr. Wilmington, ang Revelation chapter 6 ay outline ng mangyayari sa 7 years of tribulation. Ang 7 seals ay pinaka-general outline ng mangyayari sa loob ng 7 years of tribulation. Ang paglabas ng Antikristo, ang pagsiklab ng World War III, at ang nakamamatay na taggutom, which is ito yung mangyayari sa birth pains. At mula sa middle of tribulation, puro kamatayan, bunga ng gyera, matinding persecution sa buong mundo, matinding climate change, at matitinding worldwide disaster bago mag-second coming of Christ. Yan po ang pinaka-outline ng 7 years of tribulation. Ang 7 mangkok at puot ng Diyos ay magsisimulang mangyari sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. At ito ay tinatawag na Great Tribulation na siyang pagbuhos ng Diyos sa kanyang puot. Ang 7 trompeta ay hati-hati naman ng opinion ng ibang mga futurist school of interpretation. Ang 7 trompeta ay may theory na magsisimula daw sa kalagitnaan ng birth pains. At meron din namang mga theory na ang 7 trompeta ay parallel ng 7 mangkok na siyang magsisimula sa middle of tribulation. Inaamin ko kaibigan na sa una ang aking view na ang 7 trompeta ay magsisimula sa middle ng birth pains. Ngunit dumaan din ang panahon sa pagsasaliksik at mataimtim na pananalangin. Inahayag sa akin ng Diyos kamakailan lamang na ang 7 trompeta ay parallel o kasabay ng pangyayari ng 7 mangkok na magsisimula sa Great Tribulation. Kaya ang 7 trompeta at 7 mangkok ay parehong mangyayari mula sa kalagitnaan ng 7 years of tribulation. At makikita mo kaibigan sa content na ito kung bakit mas harmonize ang theory na ang 7 trompeta at 7 mangkok ay iisa lang ang pangyayari, na walang binabanggang verse sa Book of Revelation. Mas consistent ito sa lahat ng napag-aralan ko. Bukod dito, majority naman talaga ng mga Bible scholars na pre-tribulationalist ay naniniwala sa theory na ito. Lahat ng yan ay mabusisi nating pag-aaralan. Kaya disclaimer lang po, ang aking sasabihin ay batay lamang po sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap mula sa mga libro at sa mga eksperto. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat naintim ko na ipanalangin ang videong ito, nagsunog din po tayo ng kilay para ihatid sa inyo ng malapit sa katotohanan na siyang sasabihin ng videong ito. Si Apostol Juan ang huling alagad ng ating Panginoong Hesus na nabubuhay bago matapos ang 1st century. Isinulat ni Juan ang Book of Revelation noong 95 AD. Meaning kung ito ay 95 AD, ang technology nung panahon na yon ay malayong malayo sa makabagong teknolohiya ngayon. Hindi pa naiimbento sa panahon ni Juan ang bomba, helicopter, mga drone, mga sasakyan gaya ng kotse, mga tangke, truck, eroplano, jet fighter, computer, biochip, mobile phone, robotic technology, nuclear bomb, at kaalamang siyensya na gaya ng asteroid, kung bakit bilog ang mundo, bilog na mga planeta, at iba pang kaalaman na meron sa mundo natin ngayon.
hindi ho siya pamilyar sa mga bagay na ito. Ngayon, may kasabihang, if we have no science, everything will explained as miracle. Kaya nung hindi pa pumapasok ang 20th century, lahat na nag-aaral ng Book of Revelation, kadalasan dito ay napapaliwanag na isang himala dahil hindi pa moderno ang science noong panahon nila. Halimbawa dito ay propesiya ng larawan ng halimaw. Kung babasahin natin sa English ang Revelation chapter 13 verse 15, "And he had power to give life unto image of the beast, that the image of the beast should be both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed." Focus tayo sa sinasabi diyan na nabigyan niya ng buhay ang larawan ng unang halimaw. Noong unang panahon o bago mag 20th century, ang interpretasyon ng mga nagtuturo ng end times na yung statue ng Antikristo daw ay malahimalang gagalaw daw. Kaya mamamangha ang mga tao sa daigdig kapag gumalaw ang monumento ng Antikristo. So ang interpretasyon nila dito ay isang himala o miracle. Pero sa panahon natin ngayon, modern age, ito ay kaya nang ipaliwanag ng siyensya na ito ay isang LCD image or hologram image o mas moderno pa rito. Meaning ito po ay isang technology. Yung image diyan na ginagamit, kung titingnan mo sa Greek ay icon, which is dito ay kinuha yung salitang icon. Ang term na icon ay ginagamit ng modern word sa Windows file, na picture ng Windows file ay tinatawag na icon. Kaya ang tamang interpretasyon diyan ay hindi miracle kundi modern science. Kaya hindi ito solid mass na gagalaw o rebultong gumagalaw, kundi ito isang holographic computer icon sa panahon natin ngayon. Kaya nga kung si Apostol Juan ay magta-time travel sa panahon natin ngayon, malamang masasabi niya na nasa huling araw na nga tayo. Masasabi niyang yung generation natin ay ang nakita niya noong 95 AD sa isla ng Patmos. Kaya yung pinapakita ng ating Panginoong Jesus na vision kay Apostol Juan ay ginagamitan niya ng mga salita na angkop lamang sa panahon niya. Dahil ang mga nakikita ni Juan ay mga future modern technology na wala sa termino o katawagan sa panahon niya. Dahil wala pang malinaw na siyensya sa panahon na yon. Hindi niya alam ang nuclear bomb explosion yung nakikita niya. Mga drones o helicopter ang mga nakikita niya. Kaya nilalarawan niya ito sa abot ng kanyang description sa kanyang kapanahonan. Halimbawa kapag pinakita ng Diyos ang isang drone o helicopter, nilalarawan niya ito tulad ng isang balang o alakdan. Kaya dapat natin i-consider ang generation gap ng interpretation from ancient to modern. Kaya ang mga nakita ni Juan sa 7 trompeta at 7 mangkok, dapat po natin itong i-interpret ng literal kasya sa spiritual. At sa pag-aaral na ito, malalaman natin kung bakit literal ang interpretasyon natin. Ang 7 trompeta at 7 mangkok ay mga world disaster na mangyayari sa Great Tribulation. Ito ay mga pangyayari na niloob ng Diyos mangyari sa daigdig na siyang ikamamatay na halos bilyong-bilyong tao sa panahon ngayon. Ang dahilan ng lahat ng ito ay kung bakit napot ang Diyos dahil sa paglapastangan ng Antikristo sa Jewish Third Temple. Dahil doon na sinasamba ng buong mundo ang Antikristo na siya ring si Satanas. Ang pagsamba na ito sa Antikristo ang ikagagalit ng Diyos sa buong mundo. At dito ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa buong mundo. At ito'y nabanggit din ng ating Panginoong Jesus. Kung babasahin natin ang Matthew 24 verse 15 to 16, maliwanag sa verse na yan na pagkatapos ng abomination of desolation, Great Tribulation ang susunod na mangyayari. At dahil Great Tribulation ay puot ng Diyos, meaning ang 7 mangkok at puot ng Diyos ay actual na pangyayari sa Great Tribulation. At dahil parallel ang 7 mangkok at puot ng Diyos sa 7 trompeta, ibig sabihin ang 7 trompeta at 7 mangkok ay tinatawag na Great Tribulation na sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang 7 salot na ito ay malinaw na Great Tribulation. Actually, 2 bagay ang haharapin ng tao sa Great Tribulation. Ang puot ng Diyos at ang puot ng Antikristo.
Ang world disaster ay mula sa Diyos. Ang world mass killing naman ay mula sa Antikristo. Kaya ang pot ng Diyos at pot ng halimaw ay makikita natin sa Great Tribulation. Sa content na ito, pot ng Diyos naman ang ating pag-uusapan. Dahil napag-usapan na natin ang pot ng Antikristo sa mga nakaraang kapitulo. Kaya ang world disaster ang ating pag-uusapan ngayon. Dahilan kung bakit literal ang interpretation natin sa 7 trumpets at 7 bowls. Ngayon, simulan natin ikumpara isa-isa mula unang trumpeta hanggang sa 7 trumpeta at unang mangkok hanggang sa ika-7 mangkok at poot ng Diyos. Pahayag chapter 8 verse 7. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta at umulan ng yelo at apoy na may kahalong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Kagaya ng sinabi ko kanina, this verse should be interpreted literally. Posible naman talaga na umulan ng yelo at apoy. Ang kakaiba lang po dito ay may halong dugo. Sinubukang ilarawan ni Juan ang isang phenomenon ng meteor shower. Pero hindi pa niya alam na ito ay meteor shower. Inilarawan niya ito ayon sa kanyang ilimitadong description kung ano ang kanyang nakikita. Kung titingnan mo ang larawan ng isang meteor kapag pumasok sa ating atmosphere, ang meteor na ito ay nagpapakita ng apoy at usok. Ang nakita ni Juan ay walang dudang mga asteroids or meteor shower na tatama sa ating planeta na halos 1/3 ng mga puno at mga halaman sa mundo ay mawawasak. Kung titingnan mo ang larawang ito daw ay may apoy at yelo at halong dugo. Ang animoy dugo na sinasabi ni Juan dito ay yung bahagi ng reflection ng apoy at yung usok nito ay nilalarawan sa yelo. Nasa modernong panahon natin, alam naman natin na ito ay meteor o asteroid. Ito ay pira-pirasong malalaking bato mula sa kalawakan na pumasok sa ating planeta. At kapag pumasok ito sa ating atmosphere, maglilikha ito ng isang image na fireball na may mahabang buntot. Minsan ito ay kulay orange at red na akala ni Juan ay apoy at dugo. Kaya malinaw na literal ang malaking meteor ang babagsak sa ating planeta during Great Revelation na siya makapinsala sa 3 bahagi ng daigdig ayon kay Apostol Juan. Ngayon, tingnan natin ang unang mangkok na mangyayari sa panahon na magkaroon ng Great Meteor Shower sa mundo. Pahayag chapter 16 verse 2. At umalis ang unang anghel at ibinuo sa lupa ang laman ng dala niyang mangkok. Kaya nagkaroon ng mahapdi at nakapandidiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ang sabi diyan, kaya't nagkaroon ng mahahapdi at nakakapandiring pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw. Basically, ito ay pwedeng virus na kumalat sa buong mundo. Kung ito ay virus o pandemic na sakit, dapat lahat ng tao ay tatamaan nito. Ngayon, magtataka kayo kung bakit mga may tatak ng halimaw lamang ang may nakakapandiring sugat na ito. Pwede ba itong ipaliwanag ng siyensya sa panahon ngayon? Well, maraming mga conspiracy theories na ang tatak ng halimaw ay pwedeng biochip or microchip. Nasa kasawiang palad, nagkaroon ng sabotahe sa computer system ng buong mundo gaya ng mga hackers na ibagsak ang system ng halimaw. Since ang biochip ay pwedeng may battery component ito, maaaring nagkaroon ng leak ang baterya na naging sanhi na kumalat ang chemical nito sa lahat ng mga taong naglagay sa kanilang katawan ng biochip o microchip. O pwede rin ang mark of the beast ay isang vaccine na after few months nagkaroon ng matinding side effect ang gamot nito. Kaya nagkaroon ng parang nakakadiring ketong ang mga tao na tumanggap ng tatak ng halimaw. Nagpapahiwatig na may propesiyang magkakaroon ng matinding problema yung mga tumanggap ng New World Order banking system. Pahayag chapter 8 verse 8 to 9. Hinipan ng ikalawang anghel ang kanyang trumpeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog.
Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Again, ito po ay literal na talagang malaking bundok na nasusunog. Ang sabi diyan, isang parang bundok na bumagsak sa dagat. May ilang nagtuturo ng end times na ito daw ay volcanic eruption. Well, ang sabi kasi diyan, yung malaking bundok mismo ay bumagsak sa dagat. Kung titingnan natin sa King James Version, a great mountain burning with fire was cast into the sea. Yung great mountain daw na may apoy ay itinapon or cast into the sea. Yung great mountain mismo yung tumama sa dagat, hindi yung binubuga ng mountain. Well, it seems na ito'y malaking anyong lupa na bumagsak sa dagat, means posibleng ito'y malaking asteroid. Bundok na nasusunog means malaking anyong lupa mula sa kalawakan ang babagsak sa Earth. Ito ay isang global killer na asteroid na tatama sa Earth during Great Tribulation. At dahil ito ay papasok sa ating atmosphere, talagang mag-aapoy ito bago tumama sa dagat. Sa mga bidyong ito, nagpapakita na ang malaking anyong lupa kapag pumasok na sa atmosphere, ito ay magliliyab ng apoy. Meaning ito'y malamang na nakita ni Juan sa panahon niya, which is pinakita na ng Diyos sa kanya ang asteroid na tatama sa Earth. Hindi nga lang talaga matukoy na ito ay asteroid dahil sa panahon ni Juan hindi pa naiimbento ang salitang asteroid noong 95 AD. Ang tanong, posible ba itong mangyari sa panahon natin? Well, dito na natin pag-uusapan ang nalalapit na pagdating ng Apophis asteroid na mangyayari sa 2029. Ayon sa NASA mismo sa kanilang official website, inaamin nila na ang Apophis ay isang malaking banta sa Earth sa ating siglo. Ang sabi diyan, the near-Earth object was thought to pose a slight risk of impacting Earth in 2068. But now radar observation have ruled that out. So inaamin ng NASA na isang banta talaga ang Apophis asteroid na ito sa ating planeta. At maliit na chance na hindi tumama sa ating planeta hanggang 2068. Kaya sa 2068, malaki daw ang posibilidad na ito'y tumama sa ating mundo. Sabi diyan, after its discovery in 2004, asteroid Apophis had been identified as one of the most hazardous asteroids that could impact Earth. But that impact assessment changed as astronomers tracked Apophis and its orbit became better determined. So ang NASA ay nadiskubre nilang ito ay isang threat sa ating mundo since 2004. Noong 2004, identified ito na delikado dahil yung sistema ng orbit nito sa ating planeta ay posibleng tumama sa ating mundo. Ang sabi diyan, but that impact assessment changed as astronomers tracked Apophis and its orbit became better determined. So inaamin din ng NASA later, nagbago sila ng statement na hindi ito tatama sa Earth ayon sa mga assessment nila. Dahil ito daw ay base sa kanilang observation kamakailan lamang sa daloy ng orbit nito. Magtataka kayo bakit pa iba-iba ang statement ng NASA. Ang sabi diyan, humigit kumulang na 1,100 talampakan o 340 na metro ang lapad, ang laki daw nito. Kasing laki ng 5 football stadium at ito daw ay medyo risk sa paglapit sa Earth sa 2029. So sa statement nila, medyo sugar-coated na parang there is a risk na ito ay tumama sa 2029 yung unang orbit nito. The risk of an impact in 2029 was later ruled out as was potential impact risk posed by another close approach in 2036. Until this month, however, a small chance impact in 2068 still remained. So bago mag-2068 na malaking chance na ito'y tumama sa daigdig, meron palang petsa na dadaplis din ito sa Earth sa 2029, sa 2036, bago mag-2068. Pero ayon sa sinasabi nila, may chance din na hindi ito tumama sa 2029 at 2036. Well, mukhang kabado ang NASA sa mga statement na ito. At ito ay naobserbahan ng ibang tao na may cover-up statement ang NASA regarding sa pagdaan ng asteroid na ito sa 2029. One thing led to another, and I came to believe
that international space agencies, including the European Space Agency and NASA, are involved in a cover-up of the potential for Apophis to strike the Earth Friday the 13th, April 2029. So I believe that in 9 years from now, it is more likely than not that Apophis is going to make impact on the Earth, and that it will be the fulfillment of Revelation chapter 8, verses 10 and 11, where it talks about the wormwood. Ayon sa head ng Skywatch TV na kilalang si Tom Horn, mayroong cover-up ng nagaganap na tinatago ng NASA. Kung ito ay tatama sa daigdig, ang lakas daw nito ay katumbas na halos 100 nuclear bomb ang sasabog sa karagatan. Magkikreate ito ng malaking tsunami sa buong mundo. Ang mga nasa Pacific Ocean, lalo na yung mga barko, ay aagusin nito papunta sa lupa gaya ng nakikita natin ngayon. Ang sabi diyan, naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng nilalang na naroon, at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Sinabi ng Biblia, naging dugo daw ang dagat, dahilan na ang 1/3 na mga nilalang sa karagatan ay mamamatay at dadanak ng dugo. Well, ito rin ay harmonize sa sinasabi na ikalawang mangkok at pot ng Diyos. Payag chapter 16 verse 3, ibinuhos ng ikalawang anghel ang laman ng kanyang mangkok sa dagat. Ang tubig nito ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilikhang nabubuhay sa dagat. Yung verse na yan, isa sa nagpapatunay na paralel ang 7 mangkok sa 7 trompeta. Sa ikalawang pagbuhos ng mangkok, naging dugo ang tubig, karagatan, at namatay ang lahat ng nilalang na nabubuhay sa dagat. Ito ay kapareho din nung panahon ni Moses na ginawang dugo ang ilog sa Ehipto. Pero mas malala ito dahil buong daigdig ang magiging dugo ang karagatan. Ngayon, dito na tayo papasok sa ikatlong salot. Hinipan ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan, pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Sa ikatlong trompeta, nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo. Ang tanong, ano naman itong bagay na itong nahulog mula sa langit? Bituin na nagliliyab na parang sulo? Well, kung titingnan mo sa English, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. Ngayon, kung titingnan mo ang salitang Greek na star na ginamit diyan ay astere, kung saan kinuha ang salitang asteroid. Usually, ang salitang star sa New Testament kapag ginagamit, ito ay translated as phosphorus. Pero ang Revelation chapter 8 verse 10, ang star dito ay ginamit ang salitang astere, meaning ito ay isang asteroid. It seems na ito ay natural na pagkakasunod-sunod ng pagbagsak ng asteroid sa ating planeta. Sa unang trompeta, ito ay yung debris ng asteroid. Sa ikalawang trompeta, ito yung malaking parte ng asteroid. Sa ikatlong trompeta, ito yung natitirang parte ng asteroid na tatama sa mundo. Meaning, mula unang trompeta hanggang ikatlong trompeta, tumatalakay sa pagtama ng asteroid sa ating mundo. Ngayon, ano ang epekto nito kapag tumama po ito sa ating planeta? Payag chapter 8 verse 11, ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Sa English, ito ay wormwood, kaya wormwood ang pangalan ng asteroid na ito. Ang sabi diyan, pumait daw ang ikatlong bahagi ng ilog at maraming tao ang namatay dito. Kung i-google mo ang wormwood, ito ang iyong mababasa. The English rendering wormwood refers to the dark green oil produced by the plant, which was used to kill intestinal worms. Ang wormwood pala ay tumutukoy sa dark green na langis na ginagawa ng halaman, na ginagamit upang pumatay ng mga bituka na bulate.
So kung ang chemical ng asteroid na ito ay tatama sa malalaking rivers, meaning mamamatay talaga ang iinom nito. Ang tubig ay magiging poisonous na. So there's a possibility na magiging kulay dugo ang mga fresh water na iniinom natin dahil sa chemical na ito. Ngayon, tingnan natin ang ikatlong mangkok na siyang tunay na poot ng Diyos, which is parallel nitong verse na ito. Binuhos naman ng ikatlong anghel ang laman ng kanyang mangkok sa ilog at mga bukal, at naging dugo rin ang mga ito. Narinig kong sinabi ng anghel na namamahala sa mga tubig, ikaw ay matuwid na nabubuhay ngayon at noong una, ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Ang mga nagpadanak ng dugo ng mga hinirang ng Diyos at ng mga propeta ay binigyan mo ng dugo upang kanilang inumin, iyan ang nararapat sa kanila. Again, another point sa naman ito ng ikatlong trumpeta at ikatlong mangkok ay pareho o kasabay na mangyayari. Ang sabi diyan, naging dugo daw ang mga ilog at mga bukal. Meaning lahat ng mga inuming tubig. So ibig sabihin nito, ito yung bunga ng pagbagsak ng Wormwood asteroid na sinasabi ng 7 trompeta na sisira sa mga ilog at sa mga inuming tubig o bukal. At naging dugo ang kulay ng mga inuming tubig. Tapos may isang panaghoy o boses mula sa langit na nagsasabi, ikaw ang matuwid na nabubuhay ngayon at noong una. Ang banal sapagkat hinatulan mo ang mga bagay na ito. Iyan ang nararapat sa kanila. Mukhang nagdidiwang yung mga kaluluwa ng tribulation saints sa langit. Ang mga kaluluwa na pinatay ng Antikristo. Meaning kapag naging dugo na pala ang inumin ng tao sa daigdig sa Great Tribulation, magdidiwang at magpupuri pala sa Diyos yung mga kaluluwang pinatay ng Antikristo o yung mga tribulational saints. Pahayag chapter 8 verse 12, hinipan ng ikaapat anghel ang kanyang trumpeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ng buwan at ng mga bituin. Kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Ang pagkapinsala ng bahagi ng araw, buwan at bituin na ito ay ayon sa nakikita ni Juan. Ang propesiyang ito ay hindi pa nauunawaan ng gusto ng mga taong nabubuhay noong 1st century hanggang ngayong 20th century. Sa panahon ngayon sa pagpasok ng 21st century, naiintindi na ito ng siyensya. At meron na tayong clue kung ano talaga ang nakikita ni Juan sa ikaapat na trumpeta, kung bakit mukhang napinsala ang buwan, ang bituin at ang araw. Ito ay yung tinatawag ng mga scientists na nuclear winter sa panahon natin ngayon. Ano ba ang nuclear winter? Ayon sa Google Dictionary, nuclear winter is a period of abnormal cold and darkness predicted to follow a nuclear war caused by a layer of smoke and dust in the atmosphere blocking the sun rays. So ang phenomenon pala ng nuclear winter ay yung mga nagpatong-patong na usok sa ating atmosphere na siyang naging dahilan kung bakit ang buong mundo ay magiging madilim. Kaya kung titingala ka sa kalangitan, ang araw ay magiging itim, nga naman ang bituin sa langit at buwan ay mawawala ang tanglaw nito sa kalangitan o magiging kulay pula. Yan ang eksaktong nakita ni Juan. Ngayon, bakit ko nasabi na ito isang nuclear winter? Gaya na napag-aralan natin kanina, kung i-analyze natin mula unang trumpeta, pangalawang trumpeta, pangatlo, ito ay series ng iisang asteroid na tatama sa Earth during Great Tribulation. Ayon sa pag-aaral, ang lakas ng impact kapag tumama ang asteroid na gaya ng Apophis sa ating planeta, daig pa nito ang lakas ng 100 nuclear bomb na tatama sa ating mundo. Ayon sa The Planetary Society website, Apophis would cause widespread destruction up to several hundred of kilometers from its impact site. The energy release would be equal more than 1,000 megatons of TNT or tens to hundreds of nuclear weapons. So kasing lakas pala ito ng pinagsama-samang nuclear bomb ng 100 beses. Kaya ito'y magdudulot ng napakalaking pinsala. Yung shockwaves nito, yung heat radiation, ang paglaki ng craters nito ay magbibigay na matinding lindol sa tabing mga bansa nito.
Ayon sa ikalawang trumpeta, ang malaking bundok na ito ay tatama daw sa dagat na naging dahilan kung bakit ang mga sasakyan dagat ay napinsala. Kung ito ay tatama sa Pacific Ocean, isang malaking tsunami ang mangyayari sa mga bansang nasa paligid nito. Kaya tama ang Biblia, 1/3 ng mga tao ang mamamatay. Ayon sa ikalawang trumpeta, estimated milyon na tao mamamatay on the spot sa pagbagsak ng asteroid na ito. Since ang impact ng asteroid na ito ay kasing lakas ng hundreds of nuclear bombs, ang epekto nito ay nuclear winter. Ngayon ang tanong, ano ba ang epekto ng nuclear winter? Ang nuclear winter na ito ay may dalawang dahilan. Posibleng ito'y bunga na nangyaring nuclear war sa simula ng birth pains. Kaya ang nuclear winter ay na-develop na bago pa tumama sa ating mundo ang asteroid na ito. At isa rin sa dahilan ng nuclear winter na ito ay pagtama rin ng asteroid na apektado ang ikatlong bahagi ng mundo. After ng impact, karamihan sa ating mga lungsod ay mawawasak at higit sa 3 bilyong tao ang mamamatay, halos 1/4 ng sangkatauhan. Yung napapaligiran ng pinagbagsakan ng asteroid sa crater, magiging uninhabitable na ito. Dahil sa radiation ng asteroid mula sa crater nito. Ang masakit pa sa nuclear winter, ito ay may tinatawag na fallout. Meaning kapag umuulan, may dala itong chemical radiation liquids na nakakalason kapag sumama sa ulan. At magiging dahilan kung bakit ang mga ilog at mga inuming tubig sa dam ay mahahaluan nito. Kaya ang resulta, maraming taong mamamatay kapag uminom sila ng sariwang tubig. Sa gitna ng nanggangalit na apoy, ang mga usok na mula sa mga nasusunog na lungsod, magiging sani ito ng black carbons papunta sa ating atmosphere na may daan-daang megatons. Habang ilang usok ay maaanod ng ulan, yung malaking bahagi nito ay mananatiling nakalutang sa atmosphere na magiging dahilan kung bakit magdidilim ang 1/3 part ng mundo. Kaya nga sinipsip ng itim na carbon ang sikat ng araw bago ito umabot sa lupa. Sa paligid ng planeta, bababa ang temperatura kaya unti-unti na itong magpi-freeze ng mga yelo. Sa madaling salita, ang tag-araw ay hindi na panahon kaya wala nang mabubuhay na halaman sa panahon na ito. Kaya yung taggutom ay lalong lalaganap sa buong mundo, which is parallel ito sa sinasabi ng ikatlong selyo. Kaya yung mga tao nagtatangkang kumuha sa dagat o sa ilog ng mga seafoods o yamang dagat para sila ay makakain, wala na silang makukuha dahil patay na yung mga nabubuhay sa dagat gaya na sinabi ng ikalawang trompeta. Kaya ang bilang ng mamamatay ay patuloy na tataas. Ngayon, basahin natin ang ika-4 na mangkok kasabay ng pangyayaring ito. Payag chapter 16 verse 8 to 9. At ibinuhos din ng ika-4 na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa araw. At ito'y binigyan ng kapangyarihang sunugin ng mga tao sa tindi ng init nito. Nasudog nga sila, ngunit sa halip na magsisi at talikuran ng kanilang mga kasalanan at magpuri sa Diyos, nilapastangan pa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng ganoong mga salot. Ang verse na ito ay pareho din ng propesiya mula kay Propeta Isaias. Babasahin natin ng Isaiah chapter 20 verse 26. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng 7 ibayo. Parang liwanag ng 7 araw na pinagsama-sama. Ito ay mangyayari sa araw na gamutin at pagalingin ni Yahweh ang sugat ng kanyang bayan. So ang verse na yun ay pareho din ng propesiya na mula kay Isaiah, hinulaan ng Biblia ng pagbabago ng kondisyon ng panahon. Since ang pagtama ng asteroid sa Great Tribulation ay magre-resulta ng nuclear winter sa buong mundo, ang nuclear winter ay hindi po overnight. It takes 1 to 2 years bago tuluyan na ang buong mundo ay mapunta sa Ice Age. Kaya kasama sa proseso ng climate change na ito ay yung mabilisang depletion ng ozone layer na magiging dahilan para mawalan na tayo ng protection sa init ng araw na magiging dahilan ng direktang pagsulog nito sa mundo. At isa sa pinakamatinding dahilan ng total climate change na ito, remember, ang karagatan ay naging dugo na sa panahon na ito. Kaya kapag nag-evaporate ang dugo sa kalangitan at kapag ang condensation process ay nangyari, maglilikha ito ng mga pulang ulap sa buong atmosphere ng buong mundo. Kaya ang planeta natin ay magiging kulay pula na, hindi na kulay asul, ng kagaya ng sa planetang Mars.
Sa panahon na ito, walang tubig kundi ang tao ay iinom talaga ng dugo sa Great Tribulation period na ito. Kaya patong-patong na sumpa ng Diyos sa lupa ang mangyayari. Ang pag-evolve ng nuclear winter, pagkamatay ng mga puno at halaman dahilan para masira ang hangin sa mundo, lahat ng tubig, mapadagat, ilog, bukal at mga inumin ay magiging dugo. Kaya kung tatamaan ka talaga ng sikat ng araw, ay talagang masusunog ka dito. Kaya tamang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga Hudyo, sapagkat sa panahong iyon ng mga tao ay magdaranas ng matinding kapighatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ng sanlibutan hanggang sa ngayon. Hindi na mararanasan pa kahit kailan. Seryoso ang ating Panginoong Hesus habang sinasabi ito. Dahil ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus ay eksaktong pinag-uusapan natin ngayon tungkol sa 7 salot na ito. Ang pinakadahilan kasi dito ay yung pagtama ng asteroid sa mundo na magiging dahilan kung bakit mamamatay ang lahat ng nilalang sa buong karagatan, na magiging dahilan kung bakit magiging dugo ang karagatan at ang lahat ng tubig sa buong mundo. At ang epekto ng pagdugo ng karagatan ay maaapektuhan ang evaporation water cycle ng buong mundo, na imbis na water cycle ang magsacycle, dugo na ang magsacycle sa atmosphere. Na siya magiging dahilan para mawalan ng proteksyon ang buong mundo sa init ng araw. Then, after 1 to 2 years, unti-unti na mararamdaman ang nuclear winter sa buong mundo. Kaya sa mata ng mga tao sa daigdig, magdidilim ang araw, magpupula ang buwan, at ang mga bituin ay tuluyan na mawawala sa kalangitan. Iyan ang eksaktong sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24. Ngayon nakita natin sa 4 na salot pa lang, parang impyerno na ang daigdig sa panahon ng Great Tribulation. Kawawa ang maiiwan sa rapture. Ang pinaka-safe na tao sa buong mundo sa panahon ng Great Tribulation ay walang iba kundi ang bansang Israel. Sa panahon na ito, sila ay nakatakas na papuntang Petra, Jordan, at iingatan sila ng Diyos sa natitirang 3.5 years. Gaya na pag-iingat ng Diyos sa kanila noon sa panahon ni Moses, ang buong Ehipto ay tinatamaan ng sumpa habang ang lupain ng Goshen kung saan nakatira ang mga Israelita ay iniingatan ng Panginoon. Ni isang langaw ay wala daw dumapo sa kanila. Kaya mauulit-uli ang himala ng Diyos sa bansang Israel gaya ng Old Testament times. Sa ngayon, nasa ika-4 pa lamang tayo ng trumpeta at mangkok na puot ng Diyos. Nagpapatunay na ang 27 sumpang ito ay paralel na mangyayari. Sa 4 na magkakasunod na salot na ito ay mukhang mauubos ang tao sa daigdig. Pero ito po kasi yung eksaktong sinasabi ng Book of Revelation. Kaya kung maiiwan kayo sa rapture, impyerno sa lupa ang dadanasin nyo. Ngayon, may warning ang Diyos sa pamagitan ng agila na mensahe at babalas daigdig during Great Tribulation. Payag chapter 8 verse 13. Pagkatapos ay nakita ko isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng trumpetang ihipan ng 3 pang anghel." So nagbabanta ang Diyos sa pamamagitan ng malahimalang agila na nagsasalita na mas kalagim-lagim daw kapag hinipan na ang 5, 6 at 7 trumpeta. So ibig sabihin, patikim pa lang ang una, pangalawa, pangatlo at pang-4 na trumpeta. Halos masiran ang daigdig sa panahon na ito. Sobrang nakakilabot ang pangyayaring ito, mga kababayan. Ang 7 trumpeta at 7 mangkok na siyang puot ng Diyos ay ating pagpapatuloy sa Part 10b.